Mga ilang cc pwede karga rito pag SP? 2.3 to agad. Naka-open yan. Hindi ko makita. Nagre-record yan. At eto na nga ang tanong, kung ikaw ba ay naka-Aerox B2, sulit bang mag-upgrade into Aerox B3? Kasi di mo pwedeng pagsabi kasi pwede na paandalin na kahit sino pag nalaman yung ano mo. Yes, sir. Parehas silang naka-disc brake na, pati si standard. So yung mga dating nang mamaliit sa atin, dati minamaliit tayo, tinatawanan lang tayo. Basta, alam nyo na yun. Ang ganda ng handling, lupit. Hi mga katingin, and ngayon on the way tayo sa Yamaha sa may Cainta sa Felix Avenue. So gamit natin yung pinaka latest natin na acquire 2025 Honda na V110. And ito, pag downhill maganda yung hatak niya. At may backride tayo, backride natin si Justin yung kasamahan natin, editor natin. At ngayon excited ako kasi titingin na naman tayo ng isa na namang bagong labas na motor. Ang daming may gusto nito kasi alam mo naman, sa Pilipinas, bukod sa Honda, maraming fan ang Yamaha, lalo sa mga scooter scene, sa mga modification scene ng scooters, lalo sa mga maxi scoot. Simula pa ng panahon ng mga Mio, ngayon sa mga maxi na, sa mga Aerox NMAX. At tama kayo, syempre yung pinakabagong labas ngayong August is the Yamaha Aerox version 3. Patitingin tayo ano ba ang difference ng SP, yung pinaka top of the line, at yung standard version. Pipili tayo kung ano ba yung magandang tingnan sa dalawa. Tignan natin, malay natin, pag natingnan natin sumama ulit sa garahe, sumama pa uwi, malay natin. And ito, binabakbak natin ang kahabaan ng Marcos Highway. So paggamit mo si Navi, kailangan hindi ka masyadong mapreno kasi pag pumreno ka sa kanya, wala na yung buwelo mo, which is exciting kasi diba, gagaling kang rider dito kasi hindi malakas yung motor mo, so babawian mo sa skills kung paano ka makaka-overtake. Anyways, nandito na tayo sa may Ayala Malls, Feliz, Marcos Highway. And according sa Google Map, para makarating doon, kailangan tayong pumanan sa may Santa Lucia, tapos dire-diretso na yon along Felix Avenue. So dapat nung Saturday pa natin sana siya nakuha, isa sana tayo sa unang maglalabas. Ay, nadulas tuloy ako, dapat tingin lang eh. Isa dapat tayo sa unang titingin ng Aerox B3, kaya lang umuulan, baha, dahil sa bagyo, baha ang Felix Avenue nung araw na yon. And kahapon na-cancel pa rin yung delivery, kaya ngayon pa lang darating ang delivery. So kailangan kasi maaga tayo kasi balita ko marami na raw abangers. So, ganun kalupit ang Aerox B3, ganun ka-hype. Kumbaga, parating pa lang or hindi pa dumarating, nag-aabang na yung mga tao. Kumbaga, paunahan. Pero nagpa-reserve naman tayo, kaso hindi pa raw talaga pwedeng i-reserve. Kumbaga, nag-reserve ka, kailangan nandun ka pag dumating yung unit. Pag wala ka na dun, bibigay na sa iba. Ganun ang pagkaalam ko eh. Based sa tinanong ko yung isang contact natin. So, yun. Kaya ngayon medyo may kasamang kaba. Baka mamaya maunahan tayo sa pagtingin. So ito, kumana na tayo sa Santa Lucia. Ito na nasa kanan natin, Santa Lucia Mall. And sinabi nga pala, wala akong masabi sa kanya. City riding, mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka kung paano mo siya mapapabilis sa singitan. Singitan wise, madali. Napakadaling singit. Yung overtaking, dun ka didiskarte. Paano ka makaka-overtake. Tapos may angkas pa tayo na halos kasing bigat natin. So, total weight natin ngayon around 100, mga almost 300 pounds ang karga ni Honda Navi. Imagine, mas mabigat pa pala tayo kay Honda Navi, no? Kaya niyang bumuhat ng mas mabigat pa sa kanya. At syempre excited na naman ako kasi bagong labas to. So after 4 years, so yung huling nilabas nila way back 2021, matagal-tagal na rin, no? Ngayon B3 na, so after 4 years B4 na ulit. So ang palatandaan, kapag nakita mo na yung sea oil nasa kaliwa, malapit na. So pag naka-Navi ka, paunahin mo na yung mga Aerox NMAX. Sundan mo lang sila. Hindi ka pwedeng paharang-harang. Ganun talaga, di ba? Bibili ka ng mabagal na motor. Kailangan mag-giveaway ka. Huwag kang makaharang sa kalsada. Ganun lang talaga tayo. Bigayan lang tayo. Tayo naman chill ride lang. Ang ganda na nga pala ng weather. Sakto-sakto. Sarap mag-ride na ito. Sakto to, di ba? So naisip ko nga, i-rect ako na kagad to sa sa Marilaki. Parang pwede, no? Rekta Marilaki na. Para diretso break in na kaagad. So parang nag-idea ako dun Pero teka lang, baka lumagpas na tayo. Ayun, sea oil. Ayan, so maganda pag wala kang cellphone holder, wala kang maps, tandaan mo na lang yung landmark. Ito, excited na ako. Ito na. Pahanap tayo ng ayun na.
Ayun na si Yamaha. Ayun na. I think ayan na yan. Kasi wala nang iba eh. United Excelsior. Excited. Ito na. Pero wala pa yata. Hindi pa dumarating. So gagawin natin. Inagahan lang natin. Ang ganda ng Navi. Ayan. Dali siyang iparada. Mga katingin, nandito tayo ngayon sa Yamaha Guanzon dito sa Cainta. At dito, nagdatingan na, mga bagong deliver lang. Yan yung mga Aerox B3. Ito yung isa sa mga gusto kong kulay bukod sa SP. Ano siya, parang bluish white ang kulay niya. Tapos ito, maganda rin yung mga Yamaha Racing Blue. Meron ding gloss black. Tapos ito, meron nag-iisa yung SP colorway. Matte dark blue and parang red. Pasok tayo sa loob. So napakarami dumating na units. Afternoon, sir. Afternoon. So tingin tayo ngayon ng Yamaha Aerox dito. Ayan, so napakaraming dumating. Siguro mahigit 10 ang dumating. Pero itong SP ang dumating parang ano lang, 5. Tapos yung isa, titingnan natin syempre. No? So parang kada unit, kada kulay, 5 yung dumating. So ito, compare natin yung mga differences ng Aerox SP. Makita natin. So physically parang pares lang talaga eh. Pares lang sila. Yung kulay lang talaga. Yung decals nila nagkaroon dito ng SP. Tsaka may emblem siya dito. SP emblem. Pero sa suspension, nakita ko, may sub-tank na si SP. Parehas yata ito nung sa NMAX. Si standard, ganun pa rin kagaya nung version 2. Yung pipe nila, same pa rin to. Ito, mahal ang bentahan nito ngayon sa Manila. So yung radiator niya, parang medyo nag-iba. Iba yung design ng sa SP, mas maganda. Ito yung sa standard. So parang iba rin yung radiator. Parang mas maganda yung radiator nito. Parang siguro mas malaki to sa radiator ni SP. Pagdating sa swing arm, glossy yung kay SP. Matte black naman yung kay standard. At syempre pinaka malaking difference nila is yung keyless. Isusi pa kasi yung kay standard. Tsaka ito yung TFT display niya. Pero maliit lang pala, kala ko laki ng TFT. Maliit lang pala to. So yun lang. Just syempre meron siyang shift button kasi naka-electronic CVT na siya. And the rest, parang pares na naman. Ang ganda ng tsura dito sa pag nakasakay ka dito kasi ang daming kanto. Parang motor ni Batman. Ang dami sungay. Pag bilang pala naman, tusok ka dito. Puro spikes. Ito pinaka-maangas dito. Kaya lang parang hirap linisin. Kasi may mga pasukan ng suksukan ng pera. Pag may mga pera ka panukli, susok mo dito. Yan, sumuga-uga siya dyan. Tsaka maganda rito, parehas silang naka-disc brake na. Pati si standard, ang maganda kay standard, upgraded na siya. Disc brake na rin yung likod niya. Ayan, kung ako masusunod, gusto ko yung kulay nitong standard na to. Kaya lang, yung features na kay SP. So in the future naman, madali lang palitan. For sure, magkakaroon ng Magic Boy pairings para dito. Kasi ito lang mapalitan mo dyan, ito, tsaka yung harapan. So konting konting fairings lang ang kailangan mong palitan sa kanya kung gusto mong baguhin yung kulay. Samantalang yung shock, tapos yung YECVT, itong shift button, yung TFT, hindi mo siya pwedeng i-upgrade as standard. Yung SP, pwede mo siyang palitan, di ba, ng fairings ito. Hindi mo mababago yan. So, kaya tayo nag-SP na lang. Ayan, meron siyang Aerox dito, na design, naka-emboss, red stitching, tapos dito may pagka-gray, dito may pagka-black. So, mas premium yung seat niya, samantalang kay standard. Yan, basic lang talaga siya. Tapos white stitching lang siya. Yan, so yung tsura niya. Yung loob niya, halos same lang ng V2. Parang wala naman nagbago. Signal light niya, mas cute na ngayon. Ganda na. Mas pinaliit na. Ganda na ito, bagay sa Navi. Yan, hindi kaya sa dati, ang lalaki. So kasama natin si Kuya Rodel. Kasama natin. So ito sir, ang ano lang naman natin dito. Pero medyo latest to eh. ECVT siya. So ito yung mga so isa lang sir talaga yung remote. Pero ito, if ever sir na mawala, mamaya i-demo ko rin naman sa inyo kung paano ilagay ito. So ang pag ano lang naman ito sir, long press lang lagi. So pagka i-long press mo, ilaw na mabilis, yun yung naka-on. So kapag i-long press mo uli, umilaw ng matagal, off na yun. So makikita nyo sir, off. Pag nilong mo uli, magpupush na. So yung ito yung ikot mo lang. Basta kailangan sir, nakailaw to. Ayan na yung pinaka, niya, yung panel. Ito na panel niya. Okay? So pagka i-down mo sir, ito yung nag-change. Okay? Pag i-up mo naman to, ito ang nag-change. So, sa tripping, ito sir, yung sa mode. Ito yung mode natin. Sa sports tsaka touring. So kaya naman ang difference ng touring sa sport? Mostly sir, ang sports mode,
Mostly yan, yung mga paangat. Paangat. Okay? Kumbaga, yan yung pinaka-power. Mas aggressive Ito. yung Yung downshift motor niya. niya. Yes, sir. So parang, ang pinaka-ano lang, 1, 2, 3. Yung shifting lang, sir. Okay? So pagka uma-under ka na, matik na yan, sir. Pero mostly, sir, ang ginagamit ng iba, pagka yung mga flat, storing mode lang muna. Para mas matipid sa gas yun. Yes, sir. Yan. Yan ang pinaka-ano natin. So sa signal light, ito, sir. Makikita nyo naman, sir. Yan, magana. Ayan yung signal light natin. Built-in na yung signal light niya. Dito na. Dito na siya. Ganda na yung signal light niya. Nasa loob. Sa hazard, meron din yan, sir. Okay, ito. Pagdating naman sa ibang mga features, click nyo lang to. Nandyan yung mga music, Ayun. settings, navigation. Mostly, sir, pagka ano kasi to, through Bluetooth, kailangan nakaano rin to sa data ng cellphone nyo para mag-connect dito. Sa navigation niya, kalahati lang. Dito lang Yes, sa sir. kalahati. Opo. Ayan, yung traction control, naka-on. Pwede nyo i-off. Pwede nyo i-on. Galing, may lap timer pa. Ayan ang kagandahan dito, sir. Pwede nyo i-reset. Ayan, pagka Pang race track. Oo, sir. Ayan ang pinaka-ano dyan, nakagandahan. Action control, lap time, team select. Ayan, depende sa inyo, sir, kung anong gusto nyo. Tatlo. Ayan. So, back natin uli. Yung track, natin yung track. So, ito yung track. Sa 1 na lang tayo, sir. Baka mapakarera ako mamaya pa eh. Ayan ang kagandahan, sir. So, sa team 1 tayo, sir. Yan. Ayan, ayan na yung pinaka-normal. Okay. So, sa busina, ayan naman. Okay. Sa time, okay lang, sir. Sa time natin, punta tayo sa time para ma-set natin yung time. Pwede siya auto-adjust. Opo. Mas maganda manual, no? Para Manual sigurado. muna natin. Okay. So, ayan na. Nakaset na yan, sir. So, back na lang natin. Okay. Ayan, sa display, sa unit, sir. Ayan. Bukod dun sa kanina sa panel, na meron siyang kilometer distance, fuel, miles, no? may temperature, makikita niyo, sir. Ayan. So, tatlo. Distance, fuel. Kilometer per naman, liter sir. pwede Opo. yan. Ayun yun, lagyan. Ayan, kilometer per liter. O, dito tayo, sir. Ang galing pati pala kulang. Ayan, sir. Opo. Pati kulang. Makikita nyo. Basta pagpababa, dito sa right, yung pataas, dito naman sa left. Pati battery. Yes, sir. Level yung sa Yan. makina. Para Ganda. makikita nyo, sir, kung ilan na yung Oo, ano, ganda. temperature niya. Yan, if ever, sir, na ano, ito yung manual key. Ito yung parang code. Dating na if ever na nawala to. Yung press ulit natin, naka-off na yan. Okay? So, makikita yung, sir, yung navigation key. So, ilo-long press nyo lang. If ever na hindi nyo nadala to o nawala, pwedeng manual para maano nyo, sir. Long press nyo lang to. Mga 5 to 10 seconds. Bilang lang kayo. 1, 2, yan, 1, release. Tatlong 10 seconds yun. 3. Yan, mag-steady na yan, sir. Tsaka nyo ipapasok ko. Huwag yung magpasok ng seconds din. 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3. So kada number, duration pala yun. Yes, sir. Sa iba kasi sa T-Max naman, yung dami ng pindot eh. Dito naman Yes, sir. duration. Opo, yung duration. 1, 8. Ang galing kahit wala kang remote, pag nawala mo, pwede mo pa rin siya paandalin. Loob. So, ang importante kasi, sir, Basta okay kailan lang. dapat ang nakakaalam. Basta okay yan, basta andar siya pag gano'n. Kasi di mo pwedeng pagsabi kasi pwede na paandalin na kahit sino pag nalaman yung ano mo, code. Yes, sir. Code. So, meron na siyang USB cord. Okay? So, if ever, sir, na ano, Yun, may Type-C na siya. Type-C na siya. Mag-fast charger na yan. Tingnan natin gano'ng kalaki yun niya, cellphone. Lock. Medyo maliit pa. Ayun, kasya. Pa-side view kasya. Yan. May space pa konti. May space na Kahit konti. malalaking cellphone kasya. Okay. Kapag ka mag-open ng upuan o ng gas, lagi nakatapat sa open. Okay. Okay? So, sa fuel, ito. Kung magpapagas kayo, So, lahat siya Yan. lagayan ng ano. Yan. Ito, pwede. Sakit. Meron na meron. po. Ay, meron pala. Yan. yan, meron na rin. Meron na rin. Ilagayan na siya. Sa seat naman, ganun din. Okay? Yes, sir. Yung seat nila, paras lang ng capacity Yes, ng sir. under seat Same, storage. same lang, sir. So, yun. If ever di na nawala yung susi nyo, ay yung tong remote, di nyo dala, at hindi mabuksan to, meron tayo dito, sir. Yun, meron tayong emergency key. Opo. Hanapin nyo lang yung butas. Okay? Ayun. So, tayo, sir. Pero yung engine, pares lang. Same lang, sir. Same lang sa Vito. Mostly, sir, ang kagandahan to, electronic CVT na. Parang lumapad, no? Yes, sir. Tama ba? Parang, sa paningin ko lang, parang lumapad siya. Tropang ACP. Kaya ang pangalan mo? Rayman Esteban po. Chris. Anong bibili niya rito? SP. SP. Ah, SP. Titingin lang ako. Titingin lang tayo. Scam. SP. Kakarga mo yung SP mo? Stock lang po. Stock lang. Mga isang linggong stock. Mas
Tapos kakarga mo rin. Mga ilang cc pwede karga rito pag SP? 232 agad. Kaya. May nakagawa na ba sa NMAX na ano? Wala pa. Wala pa yun. Wala pa. 463, 185 lahat. Para siguradong kayanin ng electronic CVT. Pag mga 63, ilan na top speed nun? Di ko po alam. Kaya ng mga Feeling ko mga 140. 150. Pwede na yun. Ayun, pwede na. Siya hindi mo na kailangan magtimpla-timpla ng bola, di ba? Hindi na. Push button na lang. Ay, thank you. Ay, boss, ano titingnan niya rito? Window shopping ng SP. SP rin. SP rin. Bakit SP na pili nyo? Premium, saka di cambio. Shoutout kay Madam Casey ng ACP RPM. Pengi daw po sticker. Thank you. Thank you. Thank you. Shout out. Hindi po, joke lang po. Shout out. 4 years pa. After 4 years. Ito sir, para siyang parang inano sa R15, yung signal light Parehas niya. ng R15. Yan, sir. Vlogger yun. RPM niya. Magana, nag-working naman ng TCS sir. So try natin yung helmet. Kung kasya. Okay, kasya. Okay, sit high check. Yun. Pares lang na ng B2. Pero parang tumaas ng konti. Medyo matagas yung upuan niya yun Tumigas. So dapat tingin lang, pero ito sama na natin pa uwi. Aerox B3 SP. Nakaka-excite. First ride, Aerox SP V3. Parang kailan lang B2 ang latest, ngayon V3 na. Ang bilis ng panahon. It's been parang ilang taon pa lang nakalipas, no? It's been 3 years. Simula nang nilabas si B2, ngayon B3 na uso. Ayan, titigisa kayo. Yan. Yan, kawin kayo bukas. Nasa nasa YouTube bukas. Naka-open yan. Ayun, nagre-record yan. Kasi Facebook, meron. Facebook. Yeah. Buti marami tayong dalang sticker. Dami nilang humingi O, diba? Kahit din lang tayo kilala. Okay din may sticker para magpakilala. So, ito na. Pina-full tank na natin para sigurado. Tsaka galing ng gasolina niya. Yung gas gauge niya. Gradient. Hindi siya by bars. Pero yung sa taas ng gradient niya, may mga levels. So, para mayroon siyang 6 bars. Yung side mirror, parehas naman ng B2. So, ang pakiramdam, para din ako naka B2. Parang wala naman siyang pinagkaiba sa B2. More on looks. Yung makina nito, feeling ko, parehas ng NMAX na TechMax. At syempre, ganda ng acceleration. Kasi lamang ni Aerox kay NMAX kasi mas magaan ng konti si Aerox. Pag mas is 40. Parang sarap na nagkagad ilong ride nito. Maralaki na kagad, no? Sakto, dito tayo sa Kainta konti na lang. Pamaralaki na tayo. Ito, binabayaran kay Aerox yung pagiging nimble, sharp handling. Nagustuhan ko kay Aerox yung handling niya. Sa lahat ng scooters, isa sa pinakamaganda handling ni Aerox. Right now, naka-touring mode muna tayo kasi traffic pa naman Suspension, siguro nag-improve compare sa B2 dahil may sub-tank na siya. So parang may pagka-ADB 160 na yung suspension niya. Pares na rin kay PCX 160. Lahat sila naka-sub-tank na. So may advantage yun. Kaya mas maganda yung rebound, mas maganda yung play. So right now, ang ganda na ng weather, tirik na yung araw. And nagbago tayo na settings sa camera natin, nag 60 frames na tayo. Tsaka 120 shutter speed kasi medyo may mga nagre-reklamo, nahihilo raw sila, nakakahilo raw yung masyadong motion blur. So binawasan natin ng ating motion blur. Pag matulin na lang to, magiging motion blur. Yung kulay niya sa biglang tingin parang di mo siya magugustuhan kagad, pero parang nag-grow siya sa akin naman. Kakaiba pa rin siya, looks special pa rin yung colorway niya. Parang wala siyang kaparehas sa colorway. Pero kung naalala niyo yung dating Aerox B2 na parang Doxo ba yun? Doxo. Basta yung may matte blue rin dati na Aerox Parang binalik nila
Yung unang-unang Aerox S na keyless ABS dati. Shoutout nga pala sa na-meet natin mga taga ACP, RPM. So meaning pala ng RPM is Rizal, Pasig, and Marikina. Shoutout ACP. Yun yung Aerox Club of the Philippines. Sila naman yung mga taga RPM chapter at mga masarap kausap pagka mga fellow enthusiast, talagang nagkakaintindihan kayo. And sabi nga nung isa doon, yung bumili rin ng SP, shoutout kay sir, sabi niya pwede raw yung mga mags ng pang V2 dito, ang gagawin mo lang, pabubutasan mo para mailagay yung disc rotor, kasi di ba disc brake yung likod nito. So papamachine mo lang, palalagyan mo ng thread para malagyan mo na siya ng disc. Sana isa tayo sa maunang makapag-build, hopefully, no? Uy, lakas ah. Ito talaga, wala ka nakahanapin. Nandiyan yung tulin, nandiyan yung looks, nandiyan yung handling, di ba? So kung kumpara natin kay Navi, no? Kanina naka-Navi tayo. Si Navi talaga chill ride ka lang. Dito talaga yung ano, bibigyan ka ng performance na ito. Kumbaga, ito yung sport bike ng mga scooters. So ngayon kailangan makauwi tayo kaagad kasi mag-e-edit pa si Justin, editor natin. Kailangan kasi upload natin to agad-agad. Kung mapapanood nyo na to, ngayon ay araw ng Wednesday. Yan. So wala tayong upload ng Thursday, Wednesday natin ginawa para agad-agad mapanood nyo na kagad. First ride natin. Traffic test muna tayo kung gaano ba kadali or kahirap sumingit sa isang Aerox B3. Kung titignan siya, parang lumapad siya ng konti eh. Pero parang konting-konti lang. Or baka guni-guni ko lang. Okay, sa pakiramdam ko parang lumix eh, no? Na sport mode na tayo. Mas mahaba yung buwelo rito. Sport mode. And then napansin ko, hindi pa ako gumagamit ng shift button, pero nagkaroon siya ng S1. Parang level 1 nung S or nung shift, di ko alam kung ba't ganun. Ayun no, parang bila siya nagagalit. Yan. Basta pumiga ka, ganoon na rin eh, no? Parang nag-shift na rin siya. Ang ganda ng handling. Lupit. Ang ganda rin ng suspension ngayon ha. Kumbaga yung front niya parang naka-repack na. Parang ganda dapat lagi yung mga scooters na bagong labas, dapat laging ganito. Yung parang naka-repack na siya. Ang ganda ng play. O dahil wala pang lubak, tingnan natin mamaya. Pero so far ganda, parang kapit na kapit sa kalsada. So ito kasarapan syempre ng mga naka 155 na 4 valves. Kumbaga yung hinahanap mong performance, bibigay talaga sa'yo. Pagka konting ano na lang to, konting karga na lang to, okay na sa akin. Ako, hindi ko kailangan ng sobrang karga. Napaisip ako kung i-upgrade, performance upgrade pa, pero right now, kung hindi ka naman mahilig sa mga kalikot-kalikot, kahit stock pa lang siya, mag-enjoy ka na rito. Maganda na rin performance niya, in fairness. Syempre yung brake pad niya hindi pa na-scrub, para may brake in pa rin yan. Pagbago yung gulong, pagbago yung brake pad, kaya dapat alalay lang. Huwag mo nang binibigla yung preno, huwag mo binibigla yung gas, para sigurado ka na kakapit. Siyempre shoutout kay Idol Boyet Salabaria once again for the third time. So nahanapan niya tayo ng unit, siya lang, sa kanya lang tayo umaasa lagi. Kapag mga bagong release, wala talagang palya. And syempre Guanzon Group of Companies, syempre nakiusap tayo na kung pwedeng makapag-release para ma-review natin, para mauna sa review. Salamat din Guanzon Group of Companies. And syempre salamat din sa Yamaha Guanzon Cainta branch, dyan lang sa may Felix Avenue, yan, malapit sa Santa Lucia. Yun, ganda ng performance, sarap ilang ride na ito. So nakikita ko lang talaga na downside ni Aerox is yung fuel capacity niya 5.5 lang siya. So ikukumpara natin sa Mio, ang capacity nila, difference nila parang nasa mga 600 ml lang yung difference. So sana, di ba, lakihan yung capacity, pero okay lang naman. May nabibili naman na aftermarket na fuel tank na mas malaki ang capacity. So it's a good thing sa mga Aerox NMAX, may nabibiling ganun, no? So malalaki na yung mga aftermarket. Kaya walang problema, halos lahat dito pwede mong i-upgrade. Marami kang options para mag-modify. Kaya yun ang kasarapan sa mga Yamaha scooters. Kung ikaw ay hindi mapakali, kung mahilig ka sumali sa mga shows at sa mga kung ano pa, mga circuit racing, track days, ang daming pwedeng gawin sa mga Aerox and Yamaha. Most particularly sa Aerox, napakaraming pyesa, aftermarket, ang daming pwedeng gawin, sobrang daming fan. At merong nabuong culture ang Yamaha Aerox sa ating bansa.
at sa iba pang parte ng mundo. And one of the best scooter that money can buy na pwede mong i-modify hanggang gusto mo, hanggat may pera ka. Ito na yun, the Yamaha Aerox. At lalo ngayon, syempre, nilabas yung V3, kaya mapapaisip ka talaga. At ito na nga ang tanong, kung ikaw ba ay naka-Aerox V2, sulit bang mag-upgrade into Aerox V3? Yan, that's the usual question na pumapasok sa isip natin, di ba? Well, para sa akin kung invested ka na sa, ito ba, 165, sa Maristro. Nakasmile sila. Ayun, so balik tayo sa question. Well, para sa akin, if you're well invested sa V2 at kung masaya ka naman at marami ka ng nailagay na pyesa, di ba? Kaya ka well invested, marami ka ng ginastos, ang laki na ng ginastos mo. At masaya ka naman sa V2 mo, well, hindi na kailangan mag-upgrade. Ngayon, kung ikaw naman naka-NMAX and gusto mo na mag-try ng Aerox na mas sporty, yun na, go for it. Or ibang scooter yung gamit mo, for example, Dicambio, gusto mo na mag-automatic, basta hindi ka naka-Aerox, sulit na sulit, highly recommended. Pero kung ikaw ay naka V2, ang tanging mga factors lang kung bakit ka mag-upgrade is because you like the new look, because you like the TFT color display, or you simply like the shift button, the electronic CVT or the YE CVT. So yun lang yung mga reasons na nakikita ko. Kaya kung ako ang tatanungin, sobrang hirap kasi maganda pa rin talaga yung version 2 di ba? Kaya nga ito, nasa atin pa rin naman yung version 2 Aerox natin, at meron din tayong version 1 pero gamit ng utol ko. Yan, pinamana na natin sa ating utol ang Aerox B1 natin, yung version S na white keyless. Yan, siya na yung gumagamit nun. Nag-enjoy daw siya kasi dun And sabi ko nga, kahit B1, B2, B3, lahat yan magaganda, lahat yan upgradable, lahat yan maraming pyesa, at lahat yan mag-enjoy kang gamitin. Pagdating sa handling, same lang naman halos lahat pero ang napansin ko lang yung seat cover ng B2 mas malambot, mas masarap upuan. So yun din ang gustong gusto ko kay V2, yung malambot niyang upuan, malambot niyang seat cover, very flexible. So yun yung tanging advantage ni B2 over the B3. Ang ganda ng handling, dali lumipat-lipat sa traffic. Di naman siya mahirap singit-singit. Ang kaganda ng nakamotor, di ba? Naka-scooter. Twist and go, wala ka nang iniisip mag-clutch-clutch pa at mag-ship-ship pa ng cambio-cambio. Mag-relax lang yung paa mo. Relax ka lang. At syempre gusto ko rin palang pasalamatan si Mrs. Katingin kasi grabe grabe yung niya. Siya yung nangungulit sa akin. Nakakuha tayo ng Aerox B3. Yan, siya yung talaga nangungulit Mas aggressive pa sa akin Talagang napakahilig niya na sa motor. At talagang supportado niya tayo na gusto niya tayo makapag-content, maka-experience ng ganito kagagandang motor. At syempre, di ko makakalimutang pasalamatan ang aking mga katingin, kayo yung reason, mga subscriber, mga follower, kayo reason kung bakit nakaka-afford tayo ng mga ganitong klaseng motor. Napakasarap pakiramdam ng may mga tao sumusuporta sa atin. Kaya naman nagkakaroon tayo ng blessings na maka-afford nito. At minsan naman pinipili talaga natin na magkaroon para mabigyan kayo ng magandang review. At hindi lang basta review, kung hindi ownership review, kung talaga bang ano ba yung maganda talaga sa motor na to, sa isang motor, kung ano ba yung hindi maganda. So sasabihin natin ng walang bias. Dahil syempre ang pinabili natin sarili nating pera. At most importantly, syempre thank you kay Lord, kasi si Lord ang nagbigay sa atin ng maraming blessings. Kung hindi niya tayo nabigyan ng blessing, hindi natin magagawa to, di ba? Talagang sarap sa feeling yung finally through hard work and blessings ni Lord, guidance, nabibili natin na ngayon. Dating pinapangarap lang natin yung mga gatong bagay. So parang deja vu, parang nasabi ko na ito mga ito nung nakaraan Yun. So pasensya na kung medyo paulit-ulit na lang tayo ng content na pagtingin ta sama-sama. Dahil kung maalala nyo, di ba, kalalabas lang natin ng yung una, yung PCX 160 Road Sync. Tapos yung mas una pa pala, yung NMAX na TechMax. Tapos pangatlo na yung ADP 350, pangapat yung Navi, panglima na pala to. Grabe, for this year, nakakalima na pala tayo agad-agad. At syempre, di natin makakalimutan magpasalamat sa man above. Sarap sa feeling na nagawa natin yung mga bagay sa sariling sikap nang hindi maasa. So yung mga dating nang mamaliit sa atin, dati minamaliit tayo, tinatawanan lang tayo, dati tayo, basta alam nyo na yun. Kaya masaya din ako, sarap sa feeling kasi nakakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kababayan, sa mga followers natin na
Basta magtiwala ka lang. Kung ikaw ngayon ay nasa baba at namumblema, pinagdaanan ko rin yan. Lahat ng mga hirap, pinagdaanan natin lahat yan. So lahat naman ng bagay, hindi ka lagi nasa ilalim, hindi ka lagi nasa baba. Darating talaga yung para sa'yo. Basta maniwala ka, basta syempre, totodo mo lang yung paniniwala mo, yung determination, motivation. Syempre yung gawa, kailangan gawin mo eh. O kailangan pagsikapan mo. Syempre hard work nandun. At hindi ko na masabi lahat-lahat, pero basta lahat, galingan mo lang sa mga bagay na kung saan ka napili mong direksyon. And syempre, abangan nyo yung magiging future content natin dito. Syempre, review natin to. Yung build, hindi ko pa masabi kung i-build natin siya agad-agad. Pero, nagre-reach out na tayo dun sa contact natin regarding sa mga aftermarket parts. Nag-aaralan na natin. So, tingnan natin kung ano ba magandang kulay dito na mugs. Pero parang mas maganda no? Palitan din ng pairings. Tingnan natin. Pero sa ngayon maganda, enjoyin din muna natin yung stock form niya. Kasi yung stock form niya, yun yung re-review natin kung ano ba yung difference kay NMAX, TechMax na na-try natin, mga comparison natin. So far, maganda yung suspension. Kasi yung B2 natin, naka-Racing Boy siya, na fully adjustable. In comparison kay Racing Boy, halos hindi siya nagkakalayo. So parang dito pa lang sa suspension, di mo na kailangan mag-upgrade dahil kahit stock maganda na siya. Siguro kung gagamitin mo sa racing yan, kailangan mo siyang i-upgrade. Pero kung city riding pang service, parang maganda na siya. Syempre shoutout sa Sec Moto Supply para sa helmet natin. Aero Matrix helmet, napakaganda kasi may dual visor, may clear visor para sa gabi at napakagaan. Syempre quality kasi Aero, made in Italy. Gloves natin, Sec gloves, daily riding gloves. Jersey natin, Imprint Customs. Ang init, pero jersey natin, air-cooled. Yung may butas-butas. Kaya presko.